أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pinaabot ko ang aking pagbati ng kapayapaan, at sa mga hindi pa Muslim ay magandang umaga po sa inyong pakikinig at panonood. So welcome po kayo dito sa aming programa dito sa Mindanao People Da'wah Association TV. At dito po ay meron tayong tinatawag na programa na kaligtasan at kaalaman. So ako po ay magpapakilala muna sa inyo. Ako si Brother Yusuf Ramos. Dati akong Christian na alhamdulillah nagbalik Islam sa bansa ng Saudi Arabia noong 1999. So nandito po kami ngayon upang ipaabot sa inyo ang ilang mga kapahayagan, aral at kaalaman dito sa buhay o tinatawag na kung sino ba si Jesus sa Islam. Dito mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa Muslim, ay nais po namin na kayo ay anyayahan na alamin ang bagay na ito dahil napakahalaga. Sa Islam ay kinikilala po namin ang tinatawag na si Jesus dahil siya ay isa sa propeta ng Islam. Isa ito sa mga sugo ng Allah na sadyang kinikilala at dinadakila, sinusunod ng mga Muslim. Lingid ito sa kaalaman ng mga ibang hindi pa Muslim na sinasabi na si Jesus ay hindi namin kinakilala maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay pong pangalan ni Jesus, kung ating pagbalikan ang kanyang buhay, ang tunay niyang pangalan sa wikang Aramaic, dahil Aramaic naman ang kanyang salita noong kapanahon na yon ay Isu. Ang tunay na pangalan niya Isu. Pagdating sa Islam, dahil ito sa wikang Arabic, ay sa kapanahonan, ito ay naitala o naisulat ang Quran sa wikang Arabic, kaya siya ay Isa. Okay? Isa ibn Maryam. Ang ibig sabihin, si Isa ang anak ni Maryam. Ngunit, ating gamitin ang pangalan ni Jesus upang tayo ay mabilis magkaunawaan. Dahil kung ating gamitin ang Isa, ay baka hindi pa tayo magkaunawaan ng mabilisan. Dahil ang oras natin dito ay maikli lamang, at talagang, kumbaga, short tayo sa oras pag ating pinahaba pa. Dito mga kapatid, ay mga kababayan, na kinikilala namin si Jesus, siya ay nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Ito ay shortcutan na pag-aaral dahil marami ang nagsasabi na si Jesus ay naipako sa krus. Maraming mga hindi Muslim ang nagsasabi na siya ay namatay sa krus dahil sa kasalanan ng sanlibutan. At dahil tinubos ang kasalanan ng lahat. Ito po ay maling katuruan at maling aral kung atin pong ikukumpara ito sa Islam. Dahil lang Islam, itinuturo na napakalinaw na si Jesus ay nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Dahil ang sabi nga, si Jesus ay iniakyat sa kalangitan at siya ay babalik. Bakit? Bakit siya babalik? Kung siya ay namatay, hindi na pwedeng bumalik ang namatay dito sa mundo. At kung siya ay namatay, mayroon bang patay na nabuhay na maguli? So ito ang ilan sa mga dapat nating maunawaan mga kababayan. Pinakamalapit, kahalagahan ng aral na ito. Dahil sinabi nga dito, kaligtasan at kaalaman. So kaligtasan na kung ating kilalanin ang tunay na buhay ni Jesus, 100% magkakaroon tayo ng kaalaman. Dahil dito, magkakaroon tayo ng kaligtasan, hindi lamang sa mundo na ito, hanggang sa kabilang buhay. Tandaan natin na ang buhay natin sa mundo na ito, hindi magtatagal. Babawian tayo ng buhay ng ating nag-iisang tikapaglikha. Ngunit, kung tayo ay nasa maling aral, nasa maling katuruan, tandaan natin, hindi lang sa mundo na tayo, dito sa mundo na tayo, magkakaroon ng problema. Pinakamabigat na problema sa kabilang buhay. Dahil ang kabilang buhay, walang hanggan. Wala nang kamatayan doon. So dito sa mundo na ito mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga wala pa sa Islam, iniinyayahan namin kayo. Magbibigay tayo ng mga ilang aral, mga ilang katibayan na nagmumula sa Al-Quran. Ang Al-Quran, saka po natin ito tatalakayin sa mga susunod na panahon. Dahil hindi po natin pwedeng sabay-sabayin. Sa ngayon, ito lamang buhay ni Jesus ang ating bibigyan kalaman na nanggagaling sa Al-Quran. Hindi po tayo kukuha ng galing sa Biblia dahil baka sabihin ninyo ay kino-comparative natin ang ating maliban na lamang kung kayo ay magkakaroon ng katanungan at gusto nyong malaman ang ibig sabihin kung nanggagaling sa Biblia, wala pong problema dyan. Pero ang totoo niyan, hindi ko nais na tayo ay magkaroon ng discrimination, baka masaktan ko ang inyong damdamin
pagka pinakialaman ko ang inyong Biblia. So dito po ay ang tinuturo namin ay Al-Quran. Nasa inyo na laman kung ito ay inyong bibigyan ng katanungan. Iyan ang ating bibigyan ng kasagutan, inshallah. Okay? So dito po ay magbibigay ako ng isang proof patungkol kay Jesus na itinuturo ng Islam. Dito sa Al-Quran na talagang malinaw na iniaaral na si Jesus ay hindi po napatay. Okay? Dito sa surah na ating babasahin ay mahinuhay natin sa surah An-Nisa verse 157. Ang sabi dito sa wikang Arabic muna, i-translate natin. Ang sabi dito, Bismillahirrahmanirrahim, wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum wa innal ladina akhtalafu fihi la fi shakk minhum bihi min ilm. Subhanallah. Sabi dito, wa ma qataluhu yakina. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, at dahil sa kanilang pagsasabi ng may pagmamalaki, pinatay namin ang Misaya, si Isa o si Jesus, ang anak ni Maria. So dito sa punto na ito, sa sura na ito, sa verses na ito, sinabi dito, Misaya. Hindi po sinabing anak ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na nagkatawang tao. Hindi sinabing isa sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Ito pong mga tao nito ay mga Hudyo. Itong mga Hudyo sa Palestine, sa yung mga tinatawag na Israel sa ngayon. Si Isa, yung salat mo si Jesus, ay isang Palestino, isang Arab. So itong kababayan niya, mismo hindi naniwala sa kanya na siya ay Misaya. Hindi naniwala sa kanya na siya ay propeta. Ngunit kung ating pupuntahan ang mga Kristiyano, si Jesus na hindi nakakita kay Jesus, nagsasabi na siya ay anak ng Diyos. So sino tayo para magsabi na si Jesus ay anak ng Diyos? Ni anino hindi natin nakita. Yung kababayan niya, hindi naniwala sa kanya sa pagiging Misaya o pagiging propeta. Dito nakapakalinaw. Kaya nga ang Quran, mashallah, kung ating lang pag-aralang mabuti, ituturo sa atin kung gaano kalinaw ang aral ng Quran, ng Islam. Okay? Ang sabi dito, ang anak ni Maria. Hindi sinabing anak ng Diyos. So kapag tayo mga kababayan, lalong-lalo na yung wala pa sa bakuran ng Islam, kapag tayo ay naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, karumal-dumal na kasalanan po ang magagawa ng isang tao na yan. Tayo po dito, Muslim kay hindi Muslim, pare-pares po tayo nagkakamali. Walang perpekto. Magsabihin natin Muslim, 5 times a day nagkasala, hindi nagkakamali. Subhanallah, wala po. Kung kami perpekto, hindi na kami magpunta sa masjid para humingi ng kapatawaran sa Allah. Ngunit kami nagkakamali. Isip, salita at sa gawa. Minuto, segundo, oras, gabi at araw. Nagkukumit kami ng kasalanan. Kaya hindi po kami perfect. Pero ang kasalanan na ito ay pwedeng patawarin na nag-iisang tikapaglikha. Maliban lamang kung sabihin natin na si Jesus, anak ng Diyos. Dahil karumal-dumal na kasalanan, pagbibintangan natin ang ating Panginoon na nagkaroon ng anak. At kung siya ay may anak, natural may asawa. So sino ang nanay ni Jesus? Si Maria. So ang ibig sabihin niyan, inasawa ng Diyos ang tao na si Maria para lumabas lamang si Jesus. Subhanallah. Aral na ito ay minili ng mga Yahudi, ng mga Hudyo, upang nang sa ganon, iligaw ang tao. Ililigaw ng mga ito ang tao. Kaya, aralin natin mabuti. Ito ang kaligtasan at kaalaman. Pag pinagsasama natin yan. Ngayon, idukso natin, idiretso natin. Ang sugo ng Allah, ang sabi doon, ang sugo ng Allah. Hindi sinasabing anak niya. Sugo. Pag sinabing sugo, ay alam naman natin, ito ay tao at ito ay nilikha. Napakalinaw. Okay? Datapot siya ay hindi nila napatay. Hindi napatay. Napakalinaw. Bakit po? Itong punto na ito, mga kababayan, kung ating pag-aaralan mabuti, ang buhay ni Jesus sa kapanahon na yon, ang mga Hudyo hindi niniwala sa Kanya. At lahat ng mga propeta, kapag ito ay sumalungat sa aral ng kanilang doktrina, ng mga Jews, ng mga Hudyo, ay pag hindi nila pinalaya sa kanilang lugar, ito ay kanilang pinapatay. Okay? Kaya yung punto na yon, nung time na yon, kung ating babalikan, itong si Poncio Pilato, siyang hari ng mga Hudyo, ay inalok, kung ating pag-aralan mabuti, inalok ni Poncio Pilato ng kayamanan si Jesus. At sinabi niya, gagawin ka namin na gagawin ka naming hari
ng mga Hudyo, King of the Jews. Iwanan mo lang yung pagtuturo na yan na lingid sa aming doktrina. Sabi, kasi makakasira sa aming doktrina ang aral na yan. Yung pagtuturo ni Jesus ay tungkol sa Islam, tungkol sa Allah, ipinapakilala ang Allah. Kaya nga sabi ni Jesus, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budun. Hada siratim mustaqim. Ang ibig sabihin, ang iyong Panginoon, ang aking Panginoon, iisang Panginoon. Sambahin mo siya, yan ang matuwid na landas. So sa punto na yon mga kapatid, hindi na kumbinsi si Jesus upang siya ay huminto sa pagtuturo tungkol sa Islam. Kaya ipinroklama niya, sabi niya, hulihin ang tao na yan, impostor na propeta yan, bula ang propeta yan, ilagay ninyo doon sa krus, doon sa patayin nyo yan doon. Ang hatol ng mga Hudyo sa kapanahon na yon mga kababayan, kung ating pag-aaralang mabuti, inilalagay nila yan sa mataas na lugar, na kung saan itinatali nila. Wala pang pako noon, wala pang krus noon. Noon, tali, nakaganyan. At ibinibilad nila sa araw, walang tubig, walang pagkain, hanggang sa mamatay. At ipinapakita sa pamayanan upang hindi siya pamamarisan. So, ang ginawa nila, ganon ang batas nila. Kaya nung time na yon ay sinabi nga ni Ponce Pilato na hulihin upang siya ay parusahan. At ipakita sa tao nang hindi siya pamarisan. Alam niyo yung ginawa mga kababayan? Nung time na yon, si Isa alayhi salam ay nanikluhod sa Allah. Dumaing siya sa Allah, tumalima siya sa Allah. Sabihin, humingi siya ng tulong mula sa Allah. Pero sabi ni Jesus, Ya Allah, kalooban mo masusunod, hindi ang sa akin. At ito, sinabi doon na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْرَفَعَهُ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Anong sabi doon? Sabi doon, bagkus, itinaas siya ng Allah sa kanyang sarili at ang Allah ay lagi ng lubos na makapangyarihan at ang lubos na matalino. Sino ang kakalaban sa Allah? Nilikha lamang tayo ng Allah. Siya nagbibigay ng pangtusto sa atin. Pagkain mo, iniinom mo, pagtulog mo, paggising mo, ang araw, ang hangin, lahat yan nagmumula sa Allah. So, sino tayo para kalabanin ng Allah? Yun ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Si Jesus ay dininig ng Allah. Kaya ang sabi doon, mayroong isang hadith. Sabi dito, naitala ni Ibn Hatim na si Ibn Abbas ay nagsabi, bago itinaas ng Allah si Jesus sa langit, pumunta siya si Jesus sa kanyang 12 kasamahan na nasa loob ng bahay. Nang siya ay dumating, habang may tumutulong tubig mula sa kanyang buhok, siya ay nagsabi, ang sabi doon, sa mga naroroon, isa sa inyo ang magtatatwa sa akin ng 12 beses. Matapos na siya ay maniwala sa akin. Sino sa inyo ang gusto maging kamukha ko, mapatay na ang kapalit ko. At siya'y makakasama ko sa paraiso. Isa sa mga bata yung nag-volunteer. Bata, sabi ni Isa alayhi salam, ang bata ay hindi pwede. Kumaga, wala sa kanya lang. Kaya sabi niya, maupo ka. Nagtanong ulit si Isa alayhi salam, si Jesus, sabi niya, sino sa inyong gusto maging kamukha ko, mapatay na kapalit ko, siya'y makakasama ko sa paraiso. Yun, bata uli ang nag-volunteer. Ang sabi ni Isa alayhi salam, maupo ka. Nagtanong uli siya, sino sa inyong gusto maging kamukha ko, mapatay na kapalit ko, at siya'y makakasama ko sa paraiso. Ang nag-volunteer ay yun uling bata. Kaya ang sabi doon ni Isa alayhi salam na Jesus, ikaw ang maging tao na yon. Yung time na yon, naging kamukha nung tao na yon, si Jesus. Yung mukha ni Jesus, iniligay ng Allah doon sa nag-volunteer. Hindi niya alam kamukha niya na si Jesus. Kasi siya nag-volunteer. Yung time na yon, mga kapatid, bumuka yung isang butas sa bubungan ng bahay, dumating si Angel Gabriel, kasama ang isang hayop na nagangalan na bark. Ang ibig sabihin, itong bark na ito ay mahaba ng kaunti sa dungki, maikli ng kaunti sa kabayo, na ito ay parang kidlat kabilis lumipad. Kaya doon sumakay si Isa alayhi salam, kasama ang katawan. Kasama ang katawan, kanyang kaluluwa, buhay siyang iniakyat. Hindi po patay. Kaya dito napakalinaw. Yung punto na yun, yung mga saserdote, pumasok na rin sa bahay na kung saan, huhulihin na si Jesus. At ang nakita nila, yung tao na nagbubulintir. Ang sabi ng tao na ito, nung siya idinakma na, sabi niya, hindi ako si Jesus. 12 times nang sinabi. Itinanggi niya, dahil yung sinabi ni Jesus, isa sa inyo magtatatwa sa akin ng 12 times. Matapos siya ay maniwala sa akin. So, doon sa punto na yun, mga kapatid, itinanggi ng tao na ito na si Jesus, ay hindi niya kilala. At hindi siya si Jesus. Sabi niya, hindi ako si Jesus. At yun naman ang totoo. Ngunit nakita ng mga Hudyo nito, mukha ni Jesus ang nandoon sa kanya. Kaya siya ang hinuli. Siya ang ibinayubay doon sa kanilang
parusahan. Doon sa kanya sinasabi na krus. At doon kung saan ay nagkaroon sila ng pagdidibate-debate. Dahil sabi nga dito, ang sabi dito, ma lahum bihi min ilm illa tiba'adanni wa ma kataluhu yakina. At ang sabi dito, ganoon nga ang lumitaw sa kanila. At yaong nagtalo-talo, dito'y puspos ng pag-aanilangan. Wala silang tiyak na kaalaman at wala silang sinusunod kundi haka-haka lamang sapagkat katotohanan, siya ay hindi nila napatay. So nagkaroon ng pagdidebate yung mga Hudyo, mga saserdote doon sa time na yon. Sabi nila, hindi ito si Jesus. Hindi ito ang anak ni Maria. Nagkamali tayo ng napatay. Ano ang ginawa nila? Isinikreto nila ito. Inilihim nila ito. Kaya ang ginawa nila, nung itong tao na ito na napatay nila sa krus, nung siya ilibing, nung gabi, ninakaw nila ang bangkay. Kinuha nila ang bangkay. Itinago nila ang bangkay na ito. Itinago nila. Dahil itinago nila, nahihiya sila na i-broadcast na sila ay nagkamali ng napatay. Dahil nagyabang na sila. Sabi doon, nagyabang ang mga Hudyo, napatay namin ang Misaya, ang anak ni Maria. So hindi na nakayang bawiin ang bagay na yon. Kaya itinago nila ang bangkay at nung pumunta si Maria Magdalena, ang isang babae na kung saan ay sabi nga doon sa ay papahiran niya ng langis or imamassage. Nakita niya yung pintuan ng pinaglimigan kay Jesus na nakabukas na. So doon sa punto na yon mga kapatid ay sinabi ng mga Hudyo na nabuhay na maguli after 3 days. Ayan. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na Linggo de Ramos. Yung tinatawag na Linggo de Ramos, sinasabi pagkabuhay. Subhanallah mga kapatid. So ilan yan sa mga dapat nating maunawaan na kasi short tayo sa oras, siguro sa mga susunod na panahon ay muli nating tatalakayin ang bagay na ito at inshallah maduduksungan natin ang bagay na ito. Sumubaybay lamang kayo sa aming programa dito sa tinatawag na ito na ang kaligtasan at kaalaman. Dito lamang yan sa Mindanao People Da'wah Association TV. So inshallah mga kababayan, susundan nyo ang mga episode na ito hanggang sa magkaroon tayo nakakumplituhan ng sapat na kaalaman patungkol sa buhay ni Jesus. Mahaba po ito, malawak po ito. Kahit isang taon hindi natin matapos. Ngunit pag tayo nakakuha ng mga ilang aral, kaalaman, ay baka yun ang maging dahilan na tayo ay makumbinsi na alamin at pag-aralan kung ano talaga ang Islam. Dito mga kababayan, hindi po kami namimilit na kayo ay mag-embrace sa Islam o magbalik Islam. Dahil sinabi ng Allah sa Quran, la ikraha fid din, hatta bayna rusdu min al-ghaib. Ang ibig sabihin na hindi naman kayo kailangan na pilitin na maniwala matapos ninyo malaman ang katotohanan. Dito mga kababayan ay nagbibigay lamang kami ng aral, paalala nang sa ganon ay hindi na kami matanong sa yawmal qiyamah kung ang Islam ba o kaalaman na aming natanggap mula sa Islam ay aming ipinaabot din sa iba. So dito sa pamamagitan ng programa na ito ay ipinapaabot po namin. Hindi po namin kayo pinipilit pero iniimbitahan namin kayo. Kinukumbinsi namin kayo na mag-aral at baka sakali gabayan din tayo ng Allah. Inshallah. Dito inshallah mga kababayan, dahil sabi ko nga kanina maikli ang ating oras, kung kayo ay may mga katanungan, ay pwede kayong mag-text at tumawag. May mga cellphone number na nakalagay dyan, pwede po kayong mag-message. Okay? So, inshallah, kung ako man ay nakapagsabi ng hindi nyo nagustuhan, ay bilang ito ay pagpapaliwanag lamang, at kung ako ay may kamalian, ay ito ay nagmumula sa aking sarili, at lahat ng aking nasabi na mabuti ay ito ay nagmumula sa Allah. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.